kodigo ko, ito lang yan siya. So, very quick, 2 minutes, 5 minutes, tapos na siya. Ang nagpapatagal lang sa kasal is yung, nai-discuss kasi ako sa ikakasal before yung ceremony itself. And may 4 na punto akong nini-discuss. Medyo mahaba po. Pag binidyo nyo, pag mapagod yung kamay. Okay lang po ba? Yung points na dinidiscuss ko. Ay, ako nga pala si Vice Consul. Kita yung nakangan ko. Crystal Mary Padon Ratanan. So kami mga Vice Consul, Consul, pati Consul General, meron kami tinatawag na Consular Commission. Yung Consular Commission na yun yung nag-authorize sa amin na mag-notarize ng mga documents, tsaka basically sign ng mga certifications, including mag-solemnize ng marriages. And yung authority to solemnize marriages between Filipino citizens abroad, makikita nyo yan sa ating family code sa Philippines. So, yung 4 points na dinidiscuss ko sa mga kinakasal is, first is yung reason bakit kayo magpapakasal at bakit yung isa't isa yung napili ninyong pakasalan. Meron bang particular reason? Gusto daw nilang pagsamahin yung panghi nila doon. The reason. Okay. Wait. Sino ka saan? Kinilig. Sino bang nagaya? Boom, kinilig. Ikaw, nagaya. Bakit mo siya niyaya? Ano po, mahal po. Chismis po yun. Parang may mali yung nag-aya. Parang ako ito yung nag-aya. Dahil love mo. And enough na yun. Enough for you yung love. Nakikita ko rin na Mami, sa Diyos, pagdadasal may ng mga box. kasama ko. So siya na yung makasama hanggang pagsala. Bakit ka naman pumayag nung niyaya? Actually, yung una po talaga hindi. Pero once lang, nagising na ako one day na parang ito na yung lalaki na gusto ko makatama. Kinilig na naman. Bakit kaya? May alam ka bang reason? Bakit isang Actually, araw nagising ka na? walang reason po. Kasi yun naman ang sabi nila eh. If love mo, wala talagang reason. Hindi mo na alam. Hindi mo talaga alam. Parang biglang mo lang mararamdaman na siya na yung word ko. Pero tinry mo ba siyang i-justify? Bakit? Okay, clever Roblox. Tinry ko naman. Talagang Ano naisip mo? makikita mo talaga kasi na siya, husband material, responsable. Mabait. Yun nga lang, yung pagbabasin siya ito pa. At kaya kang pagpasa. Patient. So, Gigets yung mo, topak mo. Kaya gusto Bakit wala ang easy? huwag naman sa cancel na. Baka pagkatapos ka na mo, cancel na. And ikaw naman, tinry mo bang i-justify? Romel, at saka Sherlyn o Sherlyn. Sherlyn. Elaine na lang. Elaine, no? Elaine. Tinry mo bang i-justify or isipin kung bakit mo mahal si Elaine? Bakit ka napamahal sa kanya? Sige, umpisahan mo. Yung una at saka yung dulo. Ano po, yun, napaka-support yun. Tapos, she pushes me on my limits, yung mga ganun. Yung mga bagay na hindi ko nagagawa dati, nagagawa ko na ngayon dahil sa kanya. Dahil alam ko na nandiyan siya sa likod, nakasuporta. Ayun. So, yan. Kaya sa tingin mo, kaya siya napamahal? Kaya Actually, before siya- yun, naramdaman ko na talaga, mahal ko talaga siya. And sa paglipas ng mga panahon, mas minahal ko pa gawa ng mga ganong bagay na kailangan ko. Although may topak lang, pero ganun talaga. ano na dito? Kasama na yun. Sama na yun. Actually Vice, nanalo siya second runner-up sa Mr. Grand. Wala kayo doon. Si ang nandun. Si Sir Alfred. Oh, si Sir Alfred ang nandun. Nanalo siya. Lalong na-in-love yung babae, kaya sige. Kayo na. Pagkasal. Wala pa. Opo. Ngayon yan. Ay, actually, tinatanong. Hindi lang dahil cheesy ako. Pero kasi, may isa kong natin na nakasal na ang sabi nung judge na yun, siguro
your judge. Sabi niya, tinatanong niya raw talaga yung mga kinakasal. Kasi daw, yung reason daw na binigay ninyo today, yung reason ninyo bakit kayo magpapakasal, should be the same reason na babalik-balikan ninyo habang buhay during your married life. Kapag, lalo na kapag dumating kayo sa mga pagsubok. Kasi hindi naman daw, parang lahat ng tao, siguro majority ng mga kinakasal, magsasabi sa inyo na hindi siya puro masaya lang. May mga challenges, maraming challenges yung married life. And minsan, mapapatanong ka, bakit mo kasi pinakasalan to? So, at least ngayon, may mga witnesses pa tayo, sinabi ninyo kung bakit nyo pinakasalan yung isa't isa. Ano yung reason? And it should be the same reason for you to protect your marriage, to preserve yung love, yung respect, even yung mga qualities ninyo na naging reason para mapamahal kayo sa isa't isa. Kailangan maintain nyo yun. Kasi para ma-maintain din yung love and respect during the marriage and even during challenging times sa inyong married life. Pero syempre, hindi naman natin sinasabi na mahihirapan talaga kayo. Baka naman pag nagpakasal kayo, puro happy lang. So, di ba, magiging blessed kayo kung puro happy lang yung mararanasan ninyo sa relationship ninyo. But just in case na dumating kayo doon sa punto na challenging na may mga issues na kayo, maalala ninyo kung anong reason bakit kayo nagpakasal, bakit niyo pinili yung napumasok sa kontrata na to na walang labasan. Kasi sa atin sa Pilipinas, diba, walang divorce. So, literal na until death do us part yung kontrata na pinapasok ninyo. And mahaba siya, diba? So, ilang taon pa lang kayo ngayon? 32. So, ang haba pa. May 40 years, 50 years pa kayo together. So, sana yung reason ngayon should be the same reason that you will maintain yung relationship nyo, yung what you are now. Kahit na magbago na siguro kayo, syempre babago yung mga tao, diba? Pero yung mga basic na mga qualities ninyo, sana i-maintain nyo yan. Para ilan pa rin kayo, 50 years from now, 40 years from now, diba? Masaya pa din kayo in the same way na kung ano kayo ngayon nandito ngayon today. And since binanggit nyo siya, Julie, kasi yung mga araw na minsan nakakalimutan natin, hindi naman lahat ng araw naaalala natin, diba? Pero yung araw ng kasal natin, memorable yan. So, yung mga nangyari ng araw na yun, maaalala natin siya kahit na 10 years from now, 15 years from now. So, hopefully, maalala ninyo yung reason bakit kayo nagpakasal, bakit kayo nandito ngayon today. So, yun yung first point na dinidiscuss ko. Wala na, yung mga second, third, saka fourth, ano nila yun, legal implications ng marriage ninyo. Sa atin, sa Pilipinas, may tatlong obligations yung husband and wife under the law. Under the family code, sabi, first obligation ng husband and wife is the husband and wife are obliged to live together. And when we say live together, for me, hindi ito literal na lagi kayong magkasama sa isang bubong, araw-araw kayong magkasama. I think what this means is, since you are husband and wife and you are married, you will lead one life together. And because you lead one life together, in everything that you do, in all your plans, even in your dreams, in your plans, in your visions in life, even the family that you want to have, pag-uusapan ninyo yun. Kayong dalawa palagi yung magde-decide. So, in all the decisions that you make, you have to consult each other. Kahit na yung mga decisions na yun, pang-personal siya. Why? Kasi yung mga personal decisions mo will affect yung spouse mo, yung asawa mo. Kasi nga, iisa na lang yung buhay na tatahakin mo. And this is your obligation under the law being husband and wife. So, yun yung first. Second is, the husband and wife are obliged to observe mutual love, respect, and fidelity. And I think yung tatlo na to,
kapatid yan, magkakakabit sila. Na kapag wala na yung isa, mahirap nang tuparin yung dalawa, di ba? And kapag nagawa mo yung isa or hindi mo nasunod yung isa, malamang wala na yung dalawa, gano'n. Like, respect, di ba? Parang kapatid siya ng fidelity at saka ng love. Na kapag wala ka ng respeto sa asawa mo, malamang hindi mo na siya mahal, di ba? So, laging magkakabit yung tatlo na yun. So, you should, as husband and wife, it is your obligation to each other, so mutual, sabihin two-way, to love, respect, and remain loyal or to be, what's the word of fidelity? To be loyal. Loyal to each other. Kaso lang, Vice, day off lang magiging loyal eh. Pag walang day off, wala eh. At all times daw po. And mutual, laging two-way siya, yung obligation to each other. And lastly, the husband and wife are obliged to render mutual help and support. So two-way din, mutual din yung help and support. And since you're both working, di ba? Working sa labas. So dahil nagtatrabaho kayo pareho sa labas, dapat sa loob ng bahay, nagtatrabaho din kayo pareho. So mutual help and support. So supportahan at tutulungan ninyo yung isa't isa sa lahat ng bagay. Sa financially and sa emotionally and sa bahay, physically, yung mga house chores. So magtutulungan kayo palagi. And I think yung tatlong obligations na to may not be the entire obligations ninyo as husband and wife sa isa't isa and sa family ninyo, sa friends ninyo, etc. But these are the basic obligations which I think are here, are written in our law because if you just comply, if you just observe these obligations, these basic obligations, you will have a smooth and even successful married life. As long as lagi ninyong tatandaan na ito yung obligasyon ninyo sa isa't isa at susundin ninyo palagi. These are, for me, the basic elements to a happy and successful marriage. And you always have to remember these obligations. And in fact, nandiyan yun sa batas natin, kapag hindi mo tinupad, may mga batas tayo na nagpaparusa sa mga hindi tumupad dito sa obligations na to. Particularly, yung number 2 and even number 3, yung lack of support. Halimbawa, sa fidelity, if naging infidel yung isa sa inyo, pwede kayong kasuhan under our criminal law ng either adultery or concubinage or bigamy kung may pangalawang pinakasalan, o diba? So, dahil hindi tinupad itong mga obligations nito. So, ayun, yung second point po, yung obligations ng husband. Third is, since you are Filipino citizen, so wherever you go, naka-attach na sa status ninyo yung married. So, married kayo forever, kahit makating pa kayo ng US, ng Europe, ng Australia, whatever, naka-attach yan, hindi kayo single, married sa Philippines, single sa labas, hindi ganon. Kasi yung national laws natin sa Philippines will, you will bring that wherever you go, attach yan sa inyong status, civil status. So, kahit na makarating kayo sa mga bansa na may divorce, hindi pa rin kayo pwede mag-divorce kung Filipino citizens kayo dahil yung batas natin sa Pilipinas ang mag-a-apply sa inyong dalawa. And lastly, baka meron kayong mga properties or mga naipunda nung dalaga at binata pa kayo na ayaw ninyong i-share sa isa't isa. Uy. Meron ba? O yung mga mansion nyo. Meron ba? O condo ninyo sa Pilipinas, mga minana ninyo, ganyan. Wala naman. Kasi, pag kinasal kayo today, bukas, lahat ng pag-aari ninyo, dalaga binata pa kayo, magiging isa. Conjugal na. Isang basket na yan. Sa layman's term, conjugal property nyo ng dalawa. So, halimbawa, kung si ma'am, meron siyang kondo sa Pilipinas na nakapangalan sa kanya, nabili niya nung dalaga pa siya. Tapos bukas,
ibebenta niya, kailangan na ng permanecer kasi kasal na kayo. Ay, pumirma ka na. Ayun, dito. Kasi conjugal na. Binantahan ko. Kung hindi naman nakapangmanahan anak. Ayun, dito. Bebenta. Ano yun, crucial yun yung araw ng kasal ninyo. Kasi, ang default na property relations ng mga kinakasal under family code, simula nung mag-take effect yung family code noong August 3, 1988 onwards, ang default na property relations is absolute community of property, ACP. Under absolute community of property, lahat ng pag-aari ninyo ay dadalhin ninyo into the marriage, magiging common property yan. At lahat ng kikitain ninyo during the marriage, even yung kikitain ng mga properties ninyo na yun, rent, etc., ay magiging common property ninyo dalawa. O, tibahan? So, Sabi ni yun yung Bison. ACP, Absolute Community of Property. Unless, meron kayong prenuptial agreement na nagkasundo kayo ng ibang klaseng property regime or property relations. Like, before family code, before August 3, 1988, ang default na property regime ay conjugal partnership of gains, CPG. So, mga parents siguro natin, CPG sa kanila. Under CPG, yung pag-aari ng mag-asawa ng dalaga, binata pa sila, kanila pa din yun kahit makinasal na sila. Kaya may tinatawag tayo na paraphernal property tsaka capital property. Pag sinabing paraphernal property, pag-aari lang yun ng wife. Capital property, pag-aari lang ng husband. Pwede nyo gawin whatsoever doon sa properties na yun kasi kanila lang yun. Under conjugal partnership of gains. Pero yung, kaya siya naging conjugal partnership of gains, nagiging conjugal yung gains. Ano yung mga gains? Yung income ng property. Halimbawa, si wife, meron siyang condo na pinaparentahan nila. Yung rent na yun, ano na yun? Yun yung magiging common. Yun yung magiging conjugal. So, yung iba naman, complete separation of property yung binipili nila. Pero kailangan nyo na ng prenuptial agreement kapag gano'n. Kung gusto nyo ba-iba, kailangan nyo ng prenup. So, hindi naman kayo magbe-prenup. Okay. Yun lang yung aking i-discuss. Ready na ba kayo? Pati daw yung utang, conjugal. Conjugal. Yes. Pati utang hiling ko. Ganun talaga. So, utang din Bayaran ba? niya. Utang din ang draw. Pera ako, pera ko. Pera niya, pera ko din. Ay, hindi pala. Joke lang. Hindi. Hindi mo naiintindihan yung sinabi ni Vice. Yung pera mo. Joke lang. Alam mo na ba yun? Yung rule ng mga babae. Pag pera mo, Ang pera, ang akin ay akin lang. Pero Ang pera sa'yo mo, ay ay akin akin din. Alam na. Ano, dapat ready ka na. Happy wife, happy life. Ayun, isa pa. Kaya mo Dapat i-remind natin siya, habang may time pa siya pa, bago siya pumirma. May isa pa eh. Merong may isa pang rule. Actually, 2 rules to a happy marriage na kailangan sundin. Yung number 1 is, ang rule number 1 is, the wife is always right. Tapos, rule number 2, if you think your wife is wrong, go back to rule number 1. So, para peaceful. Wala na talagang choice. wala ka ng choice. Meron akong idadagdag, Vice. Ano? Diba, wife will always submit to the husband. Baka old, ano na po Yes. yun. Ano na siya, Pero dito? Dapat wife always submit. Bago na ngayon. Millennials. Bago na ngayon to, bago na ngayon. Na-repeal po siya. Na-repeal siya ng mga babae. Millennials na daw. Na-repeal ng mga millennials. Hindi na raw po applicable. Binura daw po ng millennials. Opo, binura daw po siya sa mga libro. Ay, hindi. Pero joke lang yun. I think, like ko rin nga sinasabi sa mga kinakasal ko. Life kasi itself is difficult, di ba? Mapasingle ka o mapamarried ka, difficult talaga yung buhay. Siguro may ilan lang mga anak siguro ng mga ultra-rich, di ba? Parang feeling nyo ang dali-dali ng buhay nila. Pero sa ating mga ordinaryong tao, life is, hindi siya easy. Kaya, dito, swerte yung mga may kasama sa buhay, yung mga kinasal, at may katuwang sa buhay. And kasi, hindi ka na lang mag-isa, pero yung bisit ka dun sa halimbawa.
galing sa work, tapos inis ka daw kasama na sa work. Kung mag-isa ka lang, tapos sa bahay ninyo, di ba? Paano ka makakapag-yan? Kapag ka may kasama ka. Pero oo, merong may taga-salo, di ba? May kausap ka. So, Gawin na tayo. ayun. Siyempre, katuway din. Joke lang. May taga-salo. And another is, kapag may problema, tapos, isa ka lang na nag-resolve ng problem, di ba? Pero kung dalawa kayo, mas gagaan yung problema o yung challenge ninyo. Mas madali ninyo siyang madulutas o masasolve kung dalawa kayo. And dahil dalawa kayo dyan, kailangan lagi kayong magkakampi. Kung andyan yung problema, dapat nandito kayo, dyan yung problema. Isa lang yung problema lang yung titingnan ninyo. Hindi yung, ito yung problema, nandito yung isa, nandito yung isa. Tapos iba yung tingin ninyo sa problema. Dapat laging, yung nandito kayo, kalaban nyo na doon. Lagi kayong magkakampi. So I think, yun yung from personal experience, yun yung nakita kong kagandahan ng marriage. And also, kung dalawa kayo, marami kayong ma-achieve, marami kayong mararating. Kasi halimbawa, for us, sa amin ng husband ko, nagpakasal kami nung nasa law school ako. Tapos, nag-aral ako sa law school, may anak kami, sa kanya yung bata, tapos sa kanya nag-aaral. So, dito, naging lawyer ako. Tapos after naman, nung lawyer na ako, siya naman yung nag-aral, nag-law school din siya. Tapos naging lawyer din siya. So, parang, give and take. So, kung pag-usapan ninyo yung mga gusto niyo marating sa buhay, tapos dalawa kayo na magtutulungan. Kasi yung achievement ng isa, achievement din yung dalawa, di ba? So, marami kayong mararating kung magtutulungan kayo palagi. So, key dyan is communication. Kailangan mag-usap kayo palagi. So, blessed kayo, lucky kayo dahil natagpuan nyo yung isa't isa na magiging kakampi ninyo. Ang tawag ko ngayon is kasangga. Magiging kasangga ninyo sa buhay na kahit ano pa yung dumating na pagsubok, dalawa kayo na magkasama na lalaki doon. So, hopefully, walang masyadong maraming ganap sa inyong marriage life. Pero regardless, kahit marami, nandyan yung isa't isa at tutulungan